Sa likod ng mga paglabag sa batas at iba't ibang krimen na laman ng balita, ano nga ba ang kinahahantungan ng mga sangkot at may sala? Samahan niyo ako ngayong Sabado. Ang mga maling gawi, ating sisilipin. Mga batas at panuntunan, ating susuriin. Tatalakayin ang mga karampatang multa at parusa. Ako si Rose Babiera. At ito, ang Hoy! Bawal Yan! Narito ang mga nakalap nating balita ngayong linggo. Parusa sa mga motorista na lumalabag sa dress code for motorcycle. Alamin, ang mga nagmamaneho ng motorsiklo ang isa sa mga pinakalapitin ng disgrasya sa kalsada. Kaya naman, patuloy ang regulasyon at iba't ibang uri ng proteksyon na nire-require para sa mga rider. Isa na riyan ang pagtatakda ng angkop na kasuotan o dress code kung tawagin. Ano nga ba ang mga parusa sa mga mahuling lalabag dito? Alamin sa report na ito. Ang pagsusuot ng angkop na kasuotan habang nagmamaneho ng motorsiklo ay para dagdag proteksyon sa mga motorista. Kaya naman, upang masiguro ang kaligtasan ng mga rider, may itinakdang dress code ang Land Transportation Office o LTO sa ilalim ng bagong single ticketing system na pinaiiral ng ahensya. Rule of thumb, pagdating po sa pagsusuot ng para sa motorcycle rider, ay kailangan you cover as much skin as possible para in the event of a road crash, mas lower or lesser siguro yung injury na masustain mo. Ito ay hindi lamang para sa mga rider kundi pati na rin sa kanilang mga sakay. At nag-a-apply ito mapa short o long drive man ang binabiyahe ng motorista at kanyang angkas. Una na riyan ang striktong pagsusuot ng helmet na dapat ay pasado sa batayan na siya ring itinakda ng ahensya. Ang sino mang mahuli na hindi nakasuot ng helmet habang bumabiyahe ay maaaring parusahan sangayon sa Section 6 ng Republic Act No. 10054 o ang Motorcycle Helmet Act of 2009. Maaari itong pagmultahin ng 1,500 pesos para sa first offense, 3,000 pesos naman para sa second offense, at 5,000 pesos para sa third offense, at 10,000 at tuluyan ng pagkakumpiska ng lisensya ng driver sa fourth at susunod pang mga offenses. Required din na closed footwear ang gamit na sapatos. Ipinagbabawal dito ang pagsusuot ng mga tsinelas at sandals habang nagmamaneho. Ang nahuling lalabag dito ay mapaparusahan sa ilalim ng LTO AHS 2018-15 at maaaring pagbayari ng multa na 500 pesos para sa first offense, 750 pesos para sa second offense, at 1,000 pesos at babawiin na rin ang driver's license na dapat pang tubusin ng rider sa ikatlong offense. Ang iba pang mga protective gear kagaya ng gloves, padded jacket at mga pantalon o ang mga reflective vest ay hindi sakop ng batas na ito. Option na lamang ang pagsusuot ng mga ito para matiyak ang proteksyon ng mga driver. Parusa sa illegal car modification. Alamin, ang sasakyan para sa ilang mga motorista ay tila laruan na pwede nilang damitan o ayusan. Ang iba pa nga, gumagastos ng malaki para lamang magpakabit ng disenyo o magpalit ng ilang parte. Ngunit alam ba ninyo na ang mga modification at customization ng mga sasakyan ay may limitasyon at ang ilan dito, iligal na may karampatang parusa sa batas? Kung ano-ano ito, alamin sa susunod na report. Malaya ang may-ari ng sasakyan sa pagdidisenyo o pagpapalit ng ilang parte ng kanilang sasakyan sang-ayon sa kanilang kagustuhan. Mapapara mapaganda ang itsura o visual appearance nito o mapabuti ang takbo o ang performance. Maaari itong i-modify o i-customize ng may-ari. Isa lamang ang paalala ng otoridad na hindi nakokompromiso ang kaligtasan ng mga driver at pasahero sa mga pagbabagong ito. At para i-regulate ito, tinukoy ng Land Transportation Office o LTO ang ilang mga modification na ipinagbabawal sa Department Order No. 2010-32 na may subject na Harmonization of Motor Vehicles, Classifications of LTO and LTFRB. Nakasaad dito na ang mga pagbabago ng ilang bahagi ng sasakyan na nakakahadlang sa pagpapanatili ng kaligtasan ng mga motorista sa daan, kagaya ng axle modification, chassis modification, extended chassis or body, additional siding of dump trucks, extended overhang, change of rim size, at modification of handlebar and muffler ay mahigpit na ipinagbabawal. Dagdag pa rito, hindi rin pinahihintulutan ang mga license plate frames, pagkakabit ng blinkers at LED lights, at ng mga early warning device, at gayon din ang studded na gulong.
Ang mga ito ay maaaring magdulot ng disgrasya sa daan at ang sino mang mahuli na lumabag dito ay maaaring patawa ng 5,000 pisong multa. Kukumpiskahin din ng sasakyan hanggang matapos ang inspeksyon at ipapatama o ibabalik sa may-ari ang binagong parte sa orihinal nitong porma. Parusa sa hindi tamang pagsusukli. Alamin, naging kagawian na ng ilang mga tindahan ang panunukli ng mga candy bilang pamalit sa barya sa tuwing sinusuklian ng mga mamimili. Ang ilan, nasanay na rin sa ganitong praktika. Ngunit may karapatan ng mga consumer na magreklamo at hingiin ang tamang sukli. Ano ang magiging kaparusahan sa mga nagtitinda na hindi tama o kulang ang isinusukli? Alamin sa report na ito. Bilang isang responsableng mamimili, nararapat lamang na magbayad ang isang individual ng sakto at sapat sa presyo ng kanyang produktong binili. Gayun din, responsibilidad din ng mga nagtitinda na tumanggap lamang ng eksaktong halaga o kabayaran o kaya naman ay suklian ng mga mamimili ng sapat kung ang binayad nila ay sobra. Ngunit sa mga sari-sari store o mga tindahan sa eskwelahan at iba pang establishmento, may ilang karanasan ng mga mamimili na sa halip na pera ang ipangsukli ay candy o ibang bagay ang ibinibigay ng tindera. Ang ganitong gawi ay ipinagbabawal sang-ayon sa Republic Act No. 10909 o ang No Shortchanging Act. Nakasaad dito na obligasyon ng mga tindahan o business establishment na ibigay ang tamang halaga ng sukli sa mga consumer. Ipinagbabawal din na magsukli ng ibang bagay bukod sa ginamit nating Philippine currencies o hingiin ng permiso ng mga consumer na iba ang ipangsukli sa kahit anong dahilan. Ang sino mang lumabag dito ay maaaring maharap sa multa na 500 pesos o 3% na gross sale o kinita sa araw na iyon para sa first offense. Sa second offense, aakyat ang multa sa 5,000 pesos o 5% ng kinita at 15,000 pesos o 7% ng kinita at 3-month suspension ng license to operate ang para naman sa third offense. At kung mauulit pa ito sa fourth offense, 25,000 pesos na ang multa o 10% na kinita ang parusa at mare-revoke pa ang kanilang license to operate. Kasama rin na ibinabayad ang halaga ng sukli na hindi tamang ibinayad sa consumer. Parusa sa pagho-hold ng sahod. Alamin, ang pagtanggap ng sahod ay isa sa mga masasayang araw sa buhay ng isang manggagawa. Dahil bukod sa may panggastos sa araw-araw, kapalit din ito sa pagod at hirap na kinakaharap ng bawat empleyado. Kaya higit na ipinagbabawal sa mga kumpanya ang pagkakait ng sahod sa kanilang mga manggagawa. Ano nga ba ang dapat gawin kung nakaranas ka ng pangho-hold ng sahod? Alamin sa susunod na report. Para sa mga manggagawa, markado na sa kalendaryo ang kinsenas at katapusan dahil ito ang mga araw kung saan matatanggap na nila ang kanilang sahod o sweldo. Ito yung halagang kapalit ng trabaho o serbisyo na kanilang inaalay sa mga individual, kumpanya o institusyon. At sang-ayon sa batas sa ilalim ng Article 103 ng Labor Code of the Philippines, ang mga amo o employer ay dapat magkaloob ng sweldo sa kanilang mga empleyado kada 2 linggo o hindi lalagpas ng 16 na araw. Inaasahan ito ng mga manggagawa dahil ito ang inilalaan nila na panggastos sa pamilya, pag-iipon at minsan para makabili ng mga bagay na nagpapasaya sa kanila. Ngunit sa ilang pagkakataon, delayed ang pasahod ng mga kumpanya o hindi naman, hinuhold ito sa hindi makatwirang dahilan na tinatawag na wage theft. Ang ganitong sitwasyon ay ipinagbabawal alinsunod sa Article 116 ng Labor Code of the Philippines, kung saan hindi naaayon sa batas ang direkta o hindi direktang pag-withhold ng sweldo sa isang empleyado. Kaya kung hindi makatwiran ang pag-withhold ng sahod, maaaring maghain ng reklamo ang empleyado sa Department of Labor and Employment o DOLE. At para sa proteksyon ng mga manggagawa, noong 2022, naghain ng panukala si Senator Raffy Tulfo upang i-criminalize ang wage theft. Nakasaad dito na maaaring maging liable ang employer na lalabag sa Article 309 ng Revised Penal Code o ang parusa laban sa theft. At kung maisa sa batas, ang mga negosyo na mahuhuling nag-hold ng sweldo ay maaaring patawan ng 3 buwan hanggang 6 na buwan na suspensyon ng business permit para sa unang offense at 6 na buwan hanggang 1 taon para sa ikalawang offense. Habang sa ikatlong offense ay pwedeng mauwi sa kanselasyon ng kanilang business permit. Parusa sa trespassing. Alamin, para sa marami, ang tirahan ang simbolo ng kaligtasan.
Dito, nararapat na komportable at nakakaramdam ng kalayaan ang mga nakatira rito. Kaya kung may isang individual o grupo na nagtangkang pasukin ang iyong bahay nang walang pahintulot, tandaan na maaari itong parusahan. Ano nga ba ang sagutin sa batas ng mga trespasser? Alamin sa report na ito. Mahalaga sa bawat individual at pamilya na mapanatili ang kaligtasan sa loob ng tirahan. Kaya sa pagpili ng bahay, mahalagang isaalang-alang ang lokasyon ng bahay at ang kapaligiran ng bahay na titirhan. Ngunit, bukod dito, mahalaga rin na nililimitahan ang mga tao na nakakaalam ng iyong address. Ito ay personal na impormasyon na dapat ay alam lamang ng mga taong malapit sa iyo. E paano naman kung may nagpupumilit na pumasok sa iyong tirahan? Ano nga ba ang maaaring parusa sa mga gagawa nito? Nakasaad sa Section 2 ng Article 280 o ang Qualified Trespass to Dwelling ng Revised Penal Code na ang sino mang papasok sa isang tirahan ng walang pahintulot ay maaaring patawan ng aresto mayor o pagkakakulong ng 1 hanggang 6 na buwan at pagmumultahin ng hindi lalagpas sa 1,000 piso. Kung ang ginawang pangtetrespass ay may kasamang karahasan o pananakit at pananakot, papatawan ng suspect ng prisyon koreksyonal o pagkakakulong ng 6 na buwan hanggang 6 na taon at pagmumultahin ng 1,000 piso. Parusa sa hindi ligtas na pagsakay ng bata sa motor. Alamin, isa ang motorsiklo sa pangunahing moda ng transportasyon kung saan mas convenient, lalo na kung naiipit sa mabigat na daloy ng trapiko. Kaya para sa mga magulang na gumagamit ng motor, para ihatid o sunduin ang kanilang mga batang anak, mahalagang paalala na may mga batas na nagtatakda ng panuntunan kung paano masisigurong ligtas ang mga bata. Ang mga maaaring parusa sa mga lalabag dito, alamin sa report na ito. Ang mga nagmamaneho ng motorsiklo ang madalas na malubhang naaapektuhan sa tuwing nagkakaroon ng mga aksidente sa kalsada. Sa katunayan, sa annual report ng Metro Manila Accident Reporting and Analysis System, noong nakaraang taon, nanguna ang mga motorsiklo sa fatality cases na naitala na mayroong 271 na kaso. Kaya mahalaga ang responsableng pagmamaneho, lalo na kung may mga isinasakay na bata na maaaring hinahatid sa eskwela o kahit saan mang lugar. At alinsunod sa Republic Act No. 10666 o ang Children's Safety on Motorcycles Act of 2015, ipinagbabawal ang pagsakay ng mga bata sa mga motorsiklo na dumadaan sa mga pampublikong kalsada kung saan maraming volume ng sasakyan at may pinatutupad na more than 60 km per hour na speed limit. Pinahihintulutan lamang ng batas na ito na maisakay ang bata kung abot nito ang footpeg ng sasakyan at kaya nitong yumakap sa braso o waist ng rider at mayroon itong suot na standard protective helmet. Ang mga lalabag dito ay maaaring maharap sa 3,000 multa para sa first offense, 5,000 naman para sa second offense, at 10,000 para sa third at mga succeeding pang offenses. Kasama na rin dito ang pagbawi sa driver's license ng nagmamaneho. Kung ang paglabag dito ay nagresulta sa pagkamatay o pagtamo ng injuries, maaari namang makulong ang driver ng 1 taon. Parusa sa hindi pagbibigay ng student discount. Alamin, ang pagbibigay diskwento para sa mga estudyante sa mga pampublikong transportasyon ay isa ng malaking tulong sa kanila, lalo na sa pagbabudget ng mga gastusin sa paaralan. At para sa mga mag-aaral na kailangan pang umalis ng weekends o holidays para lamang sa mga schoolwork, malaking tipid ang mga discount na ito. Ngunit sa ilang pagkakataon, may mga driver ng mga public transport na hindi ibinibigay ang discount, lalo na kung wala namang pasok o weekends. Ano nga ba ang parusa para rito? Alamin sa report na ito. Malaking luwag sa bulsa ng mga estudyante ang pagkakaroon ng 20% discount sa mga public utility vehicle o PUV tulad ng mga jeep, bus, tren, taxi at mga tricycle. Dahil bukod sa pamasahe, pasanin din nila ang pagbabudget para sa mga schoolwork, sa baon, matrikula at iba pang school expenses. Batay sa Republic Act No. 11314 o ang Student Fare Discount Act, obligado ang bawat public transportation, maging ang mga paliparan at marine transport, na magbigay ng 20% discount sa mga mag-aaral na enrolled kasama ang weekends at holidays. Ngunit, may mga pagkakataon na ang mga driver ay hindi nagbibigay ng discount, lalo na sa mga estudyanteng sumasakay kung wala namang pasok.
Mahigpit itong ipinagbabawal ayon sa Section 10 ng naturang batas, kung saan maaaring maharap ang driver ng mga land public transport utilities sa suspensyon ng kanilang mga lisensya. 1 buwan na suspensyon ang maaaring ipataw para sa unang offense, 2 buwan naman para sa ikalawang offense, at 3 buwan para sa ikatlong offense. At para sa mga succeeding na offenses, maaari namang patawan ng multa na 1,000 piso at 3 buwan na suspensyon ng lisensya ang may sala. Nakalagay din sa batas na ito ang mga parusa sa mga owner at operator sa land, sea, water, air at rail public transport na hindi nagbibigay ng diskwento. Para sa mga pasaherong nakakaranas nito, maaari rin silang mag-file ng complaint sa mga ahensya na nangangasiwa sa kada uri ng public transport. At paalala naman sa mga pasahero na bawal ding magkunwaring estudyante para lamang maka-avail ng discount at maaari rin kayong mapanagot sa batas. At yan ang mga nakalap nating report ngayong linggo. Sa programang ito, mas palalakasin natin ang boses ng batas. Kaya kung mayroon pa kayong nakikitang ipinagbabawal na akto o kaya naman ay mayroon kayong reklamo, itag nyo kami sa DZRH. Hoy! Bawal yan! Ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kung mayroon pa kayong nahuling ipinagbabawal na akto, o kaya naman ay mayroon kayong reklamo, itag nyo kami sa DZRH. Hoy! Bawal yan!